Kinundina ng ilang senador ang mga social media platform dahil sa kanila'y pagkabigo nitong ma-regulate ang karahasan online. Para pag-usapan niya at iba pang issue, makakapanayan po natin Senador Erwin Tulfo. Senator, good morning sir. Thank you for joining us this morning. Thank you, Ivan. Sir, ayon sa Malacanang, bukas ang Pangulo sa pagban ng social media platform sa bansa kung mapapatunayang nakakadagdag ito sa pagdulot ng karahasan. Ano hong take nyo dito? Well, hindi ko masisiiba ng Pangulo ang Malacanang sa pagsasabi niyan. Pero kami sa Senado, kailangan lang siguro talagang maghigpit ang mga social media platforms. Yung sinasabi nilang community standards, hindi naman nila sinusunod, di ba? Kagaya ng mga, kailangan bang i-post pa yung mga katawan ng mga namatay, yung shooters sa Zamboanga? Kailangan bang ipakita yung kanyang mukha, ang nakahandusay niyang katawan na wala ng buhay? Yung mga batang shooters sa Tacloban naman, kailangan ba ipakita ang kanilang mukha? Kung sa regular media, sa mainstream, pinagbabawal sa atin na ipakita mga mukha ng mga nakahandusay. Gumagawa tayo lang sa telebisyon, naglalagay tayo ng mga ng mga something to cover yung mga katawan na ganyan. Dapat meron din sila, lalo pa sila dahil walang control yung mga yan, yung mga netizens natin ay hindi naman talaga nag-aral ng journalism or ng mass communication at walang ahensya na pumipigil sa kanila tulad ng mga KBP o sa mga dyaryo, National Press Club, wala silang ganun. Kaya dapat sila ang manguna sa paghihigpit, Ivan. Pero ang lagi hong nire-raise, for example, ng CICC dito or DICT, yung problema ho ng jurisdiction, Senator, ano ho ang tingin yung workaround dito? Kaya nga, sang-ayon ang karamihan sa mga senador noong isang araw nung tayo tumayo para paalalahanan yan, magkaroon ng isang tayong batas para malaman natin kung sino ang may jurisdiction dyan, kung ang DICT. At magkakaroon ng mga penalties, ang mga social media apps na yan, mga platforms, kapag paulit-ulit na binaviolate yung kanilang mismong mga tinatawag nilang community standard. Kasi nakapagtataka, Ivan, pag mga ganyan yung mga graphic, dahil mabilis ang views, mabilis umakyat, maraming manunood, hindi sila, wala silang pakialam kung nababiolate yung kanilang community or standards bulletin. Pero pag mga ordinaryong tao, pag tungkol sa isang balita o paninira sa isang tao, kahit ordinaryong tao, hindi nila, agad nilang tinatanggal. Isang tawag lamang na hindi totoo yan ay paninirang puri. Kagad nilang tinatanggal. Pero pag mga ganito na maraming views, talaga namang matagal bago nila pansinin i-take down ang mga ganong klaseng posts. Tapos, Senator, kung hindi raw total ban, ano kaya mga posibleng hakbang laban sa pagkalat yan, tulad yan, mga mararahas na content sa social media? Penalty, Ivan, tinatapos ko na lang yung panukalang batas, penalty, sang-ayon naman 18 senador sa akin, magkaroon ng penalty. First offense ay ilang milyong penalty. Second offense, ilang milyon. Hindi lang, kasi malalaking kumpanya ito Pagtatawanan naman tayo kung penalty lang natin ng mga 100,000, kailangan milyon ang penalty sa mga ito. At pagkatapos first, second, and third siguro pag naulit, kailangan na managot yung mga opisyal. May mga hindi lamang civil liabilities, kundi may mga pagkakakulong na paulit-ulit na lamang na ginawa ito. Pero Senator, on the other hand, ngayon pa lang at this point, meron na ho nagre-raise ng issue ng freedom of expression, curtailment of liberties. Ano naman ho ang posisyon nyo dito? Ang sa atin lang, Ivan, kahit tayo sa mainstream media, meron tayong tinatawag na freedom of the press, freedom of expression. Pero paano kung yung karapatan na yan ay na may yumuyurak sa karapatan ng iba? Karapatan ng mga pamilya ng biktima, karapatan ng kahit na yung pamilya ng suspect na bata. May karapatan din naman sila, di ba? So, pag yumurak na yung karapatan ng kalayaan, expression, then that's where freedom of expression, freedom of the press stops.
when it already violates the freedom of others. Sa madaling sabi, Ivan, hindi naman natin sinusuppress freedom of information, walang problema. Yung sinasabi lang natin na i-censor ay yung mga paglalagay ng mga katawan. No, isang araw, Ivan, isang OFW na naka-uniform pa, I think domestic helper, nakahandusay sa kama, inatake sa puso. Ipinalabas ng kanyang kasama, kinuha ng litrato yung bangkay, ipinost pa. Na wala, may kawawa naman. Tapos yung mga reaction, kawawa naman. Pero what about the family, Ivan? Nung namatay na yun, di ba? Talagang heartbreaking. Dapat wala nang ganun. O yung batang shooter sa Zamboanga, yung duguan na katawan, talagang hindi man lang, wala man lang sila nilagay na mga graphics or something na wala eh. Talagang kitang-kita mo. Pero kita mo naman, Ivan, grabe yung views. Talagang akala mo yung metro ng gasolina, pang 100, naging 1,000 sa ilang minuto lamang. Yun ang gusto ng mga social media apps na ito, ng mga platforms, yung mga ganun. Dahil magkukuan yun, i-create ng commercial, advertisements, mga iba't ibang company, at views, Ivan. Abangan ho namin yung final version ng inyong bill kaugnay niyan, Senator. Maiba ko, kaugnay naman dito sa impeachment trial ni Vice President Duterte, kabilang po ang Senator Judges sa mga dapat daw sumunod sa sub judice rule. Your reaction to this, Senator? Tama naman po yun. Medyo may mga kasamahan tayo na sumusobra, lumalagpas. Dapat talaga may susundin ng standard. Kaya nagbigay na ng babala ang presiding officer. Kasi minsan dadadala ng emotion yung ilang mga kasamahan na natin. Kaya pinagsabihan na. And I believe maging ang narinig mo naman kahapon, pinagsabihan ni presiding officer ang lead defense counsel na pagsabihan si VP dahil nung in-issue yung warnings na yon ay nagpahayag ng statement, nagbigay ng statement ang vice president. So na parang bordering sub-judice rule, I mean nagsasalita na siya tungkol doon sa kaso, hindi naman po pwede yung ganon na pag-usapan yung kaso or i-describe mo kung ano nangyayari doon sa kaso. So tama lang yun, Ivan. Senator Erwin Tulfo, thank you, sir. Good morning. Maraming salamat po. Magandang umaga.